Yan! We rise like Bye-bye! Nasa Batanes ba ako? as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand Parang nakuha na yung spot kasi yung mga motor namin halos katabi lang talaga ng chase tent. the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ayun na tayong lugaw. Stop over muna tayo dito kasi nagwiwi tayo. Yan si Mrs. Loaded tayo. Bagay, palagi naman tayong loaded eh. Tayo lang yung tingin ko tayo lang yung kakampa. Walang sasakyan eh. Dito na tayo. Tanong tayo kung open sila. Mamaya sarado. Kaya wala nagkakamp. Grabe, tahimik dito.
punta tayo sa ano nila, sa information. Wala nga nagka-camp tayo. Yan dun. Ayun na lang tayo, dito tayo sa taas. Para kahit mamaya, pwede rin may mga dumating na tao. Hindi tayo ganang istorbo. Marami din sa baba. Ewan ko lang ngayon. Medyo mahirap lang mag-akot ng gamit. Pero maganda tong pesto natin, tahimik. Bababa tayo dun. Yan tayo baba. Pag gusto natin maligo sa pool, yun. Tarp natin, hinahangin. Kirat. Next step? Hindi. Hindi ko alam.
Dito kami nag-set ng tents, kami lang. Walang halos campers. Nung dumating kami, kami lang ang tao dito. Kami lang yung campers. Minadat na kami paalis isa. Tapos parang may dadating na bago. May nagsiset kasi ng tent doon sa baba. Dito kami pumesto para talagang tahimik, tsaka solo namin yung lugar. Ayan. Dito to sa taas. Yung pinag set upan natin dati doon, oh. Yan, oh, sa baba. Yan. Kaso may bahay na doon, yung bahay ng caretaker. Kaya hindi na doon pwede mag-set up ng tent. Dito pwede pa kung tutuusin, eh. Kaya lang di kami dito nag-set ng tent kasi yung hangin baka mamaya diretso yung tama ng hangin dito. Tapos dito may puno-puno. Kaso yung pool nila ngayon, walang laman, din rain. Nililinis ata. Hindi ka rin makakaligo kasi sobrang lamig ngayon dito, umuulan. Kanina pa mula nang dumating kami. Ayan, oh. Si Jota man tulog na. Mamaya tutulog na rin ako. Mamaya kami magluluto. Nagkape lang kami. Ayan. Solo namin yung lugar. Yung nga lang pahirapan magakot ng gamit. Simula dun. Mula dyan sa baba. Akit ka dyan. Kaya dito. Ayan. Mula dyan. Akit ka dito. Ayan. Tapos akit ka dyan sa hagdan. Tapos dito. Ayan. Ito na yung tuktok. Alam ko ito na yung pinakang mataas na part dito ng sa mga maintongs na pwede mag-set upan ng tent. Ayan. Solo namin lugar.
Sulit pala yung ano, instant pork BBQ sa ano, o save. Payapang mundo, damhin natin tawa at kwento, gabing masaya sa kalikasan. Ako'y buo na. Magsisimula na magpa 5 PM na yata. Ayan o. Mamaya sigurado kapal ng fog dito. Pero dun ano na oh. Nag-start na siya. Grabe, papag na. Ang dami ng bagong dating. Kanina kami lang. Ayan, nandun sa baba sila. Isa sa tabi ng pool. Kaya maganda tong nakuha namin pwesto. Hindi dumadaming tao dito. Limited lang kasi yung slot. Pero pwede pa naman mag-tent. Kaya lang siguro karamihan hindi pinipili tong lugar na to kasi nga mahirap mag-akot ng gamit. Pero para sa akin ito yung pinakang best spot eh. Dito yung halos parang overlooking. Yung pool wala pang ganun laman. Na ano pa yata pinupuno pa. Meron din tao dun sa cabin, may umuupa din dun. Yung CR, ayun yata yung CR. Kasi dati doon kami nag-CR. Ayun. Yan CR yan. Oh, grabe lamig dito. Nakapagluto na kami ng sinaing tsaka kapag-ihaw na ng baboy. Ngayon sa side dish na lang kami ng susutay ko lang tong repolyo para lang meron kaming konting gulay. Solid ang pag oh. Malamig. Kaya kami naka-jacket na. Ayan. Grabe. Grabe yung fog. Okay, bababa na namin tong ano namin, pandong namin. Solid yung ilaw namin oh, liwanag. Tagal na nito. Thank you kay paring Ed Aranya sa pag-build nito. Tagal na sa amin ito, mag 4 years na mahigit yata o 3 to 4 years na o basta ganun, tagal na siya. Dami na ng camping na pinagdaanan yan. Solid. Dito na kami sa loob ng tent, grabe lamig sa labas. Sa loob ng tent, naka-jacket pa kami. At masama, umuulan-ulan pa. Pero ang sarap ng klima dito, talagang marirelax ka. Dumami na yung mga nagka-camp dun sa baba eh. Ang lalaki ng tent, pamilya siguro. Kaya maganda to napunta namin, pinestuhan namin. Kahit dumaming tao dun, di mo maririnig ano. Kahit magingay sila. Kaya dito solo lang namin oh.
Sanay naman tayo ng ano eh, ng mas gusto natin ganito yung medyo malayo sa ano, para makapagpahinga tayo ng maayos kasi balik trabaho na naman tayo ng Lunes. Lakas ng hangin, no? Oh, grabe. Grabe. Fog, oh. Yung mga ibang campers sa baba. Nagbaba na kami ng tarp kasi lakas na ng hangin. Nagkabit na lang kami yung fairy lights. Ito sensor light to. Lumalakas siya pagka nakadetect ng tao o movement, parang ganun. Maganda rin may ganito kang ano, kahit pa paano, hindi naman sa ano, parang ano rin yan eh, parang security ano mo rin eh, dagdag security mo rin kasi pagka alam mo lumakas siya, ibig sabihin parang may tao sa labas na naglakad o may tao sa paligid. Check natin. Ayan, pag binuksan mo yan, ayan siya, then mamamatay yan, walang na-detect na tao na movement. Basta nga ano, grabe, may ano, flashlight ko, wag yan. Ayan, wala siyang, namatay siya, diba? Ngayon pag may taong lumakad dyan, o, diba, umiilaw siya. Maganda yung ano niya, malalaman mo kung may maligid sa tent mo. Pero dito naman, ano naman dito, magandang tahimik, tsaka wala pang kaso rito ng mga nakawan or something. Kasi ano to eh, talagang privado. Wala nga ako nakikitang outsider na katulad sa ibang campsite na may nagtitinda sa loob eh. Dito wala, itong pwesto namin lalo na. Ayan. Then papasok na kami sa loob, siguro konting pampatulog na shot lang, tapos pahinga na tayo. Sinarado na natin harap, asa ng hangin, pasok tayo dito sa tent, parang para tayo ano, nasa sobrang liwanag. Pero ang kulit nga eh, may maganda sa black tent eh, kahit sobrang liwanag ng loob mo, hindi ka kita sa labas. Pasok tayo. Ay, ilaw natin liwanag, diba? Pang araw. Ayan, pampatulog konti para bawas sa lamig. Shot. Naiwanan namin chaser. Ito lang pang kape namin. Shot glass. Shot glass, wala chaser tuloy. Ang sarap pala itong ano. Ang sarap pala itong soju. Tumulutan tayo. Hindi namin naubos eh. Ang dami nito, lalaki.
Sarap to sa ano. So, save namin binili. Solid. Ikaw na. Sabi ko, ikaw na magtaagay eh. Kung na kanya-kanya tatagay para pagka tumaas, Eh, hindi tayo hindi magsisisiyan. ibang matapon eh. Hindi yan matatapon. Matamis. Mm. Good morning. Lakas pa rin ng hangin. Time check. Anong oras na? 6:35. Ngayon natin sa labas. Pero maliwanag na yan. Ayun. Maliwanag na. Pero grabe pa rin yung fog. Lakas pa rin ng hangin kagabi, parang may bagyo. Yung tubigan ko bumagsak oh. Buti hindi na butas. Matibay itong Moby Garden na ito na ano, foldable water bag. Hindi kami makalabas. Lakas ng hangin. Ayun oh. Hindi kami makapagluto. Dito na lang kami magluluto. Ingat na lang. Don't try this at camp. Grabe, maulan na. Tapos pabugso-bugso yung hangin, lakas. Kaya hindi kami makapagluto dito. Hindi namin may taas to. Doon na lang siguro kami sa loob magluluto. May ilaw pa rin siya. Tagal malobat ng ano ko. Itong isa ko, yung may sensor light. May ilaw pa rin. Tagal din malobat to. Tayo na natin. Oh, ayun. Yung hangin. Lakas. Ito yung magdamag kaming binugbog ng ano ng hangin. Buti na lang yung pagkakatali natin sa tarp, patitibay, tsaka yung mga tali natin. Ayun, ang daming tali niyan. Kahit tong pool ko tinadtad ko medyo nagbend na nga ng konti yung pool. Okay lang. Hindi ko natin masyado hinigpitan yung ano, yung tali ng tarp kasi para hindi siya persado. Parang lumalaro lang siya sa hangin. Kasi pag masyadong batak na batak, pag sobrang lakas ng hangin, madadali, masisira din yung mga ganito, yung mga talian. Pero ito, kami lang gumawa nitong tarp na to. Tibay nitong tela na to. Naisabak na natin to sa signal number 3 o parang 4 na nga yung naranasan natin bagyo sa isla sa may Cabinteela doon. Okay, Pero hanggang ngayon, no, buhay na buhay pa rin yung tarp natin. Gawa ni Mrs. yan. Siya lang gumawa. Ayan, bigyan natin ng customized state name natin. Kasi may mga katulad tayo yung black tarp dyan. Pero ito subok na talaga to. Tibay. Dito nasubukan na naman siya kagabi. Sobrang lakas ng hangin. Tsaka ano, walang ulan pero lakas ng hangin, bugso-bugso. Ngayon umaambon-ambon na. Hindi tayo makapagluto dito sa labas kasi sobrang lakas ng hangin. Baka tumaob yung lulutuin natin. Total breakfast lang naman, doon na lang sa ano, sa loob tayo ng tent. To, bilib din ako dito. Kung Moby Garden na ano, nalaglag siya. So nakasabit, may laman tubig. Kala ko butas na yung pagbagsak. Hanggang ngayon okay pa rin. Working pa rin. Gandang must-have yan. Must-have yan sa camping. Lalo na kung gusto mo medyo katulad nito, medyo malayo sa water source. Kailangan mo yan. Foldable water bag. Pasok muna tayo sa ano, grabe, lamig. Nangungurot yung lamig. Pasok muna tayo.
Scrambled egg. Ito na tayo nagluto. Sobrang lakas ng hangin sa labas. Binabayo tayo ng hangin. Dito na tayo nagluto ng almusal, breakfast na naman ito. Grabe. Ayan o. Grabe lakas ng hangin. Pabugso-bugso. Nainit lang natin yung natirang ulam kagabi. Tsaka yung may barbecue pa tayo. Tapos ito. I-rice tayo sa nag natin. Grabe lakas ng hangin. May pack up na. Kompleto pa rin, may gulay, itlog, tsaka may karne pang konti. Tapos magkakape tayo mamaya. Ayan. Gulay natin yung uli. Kain na tayo. Breakfast muna. Parang ito lang din yung pagkain namin kagabi. Nadagdagan lang na itlog. Kape namin yun. Sa labas, ang bilis lumamig ng kape. Lakas pa rin ng hangin. Pinubugbog pa rin kami ng hangin sa loob. Mga simpleng camping gears o tools na mas makatutulong sa'yo para mapadali yung pagka-camping mo. Ito mura lang sa Shopee to. Gamit na gamit niya lakas ng hangin. Magkano lang bili ko dito? Hindi ko na lang matandaan pero mura lang to. Tsaka yung ganitong klase ng ng magnet. Kasi ito kahit saan mo siya ilagay. May ako kasi ang cellphone. Pero ang kagandahan dito, kunyari may ilaw ka, ayaw mo siyang naka-expose sa ulan. Kahit saan pwesto mo dyan, sa ilalim ng tarp, dito sa tent, lagay mo lang sa ibabaw, tapos parang ganyan. Hirap yun, ayan. Tapos sa ilalim, parang isa sandwich mo siya, tapos itong ilalim, magkakaroon na siya ng hook. Pwede mo na isabit yung ilaw mo dito. Or yung fan mo. Meron kasi ako isang ganito na malaking, mas mataba rito, mas malaki rito. Yun yung gamit ko sa sa camping fan ko. Para mailipat-lipat ko siya kung saan ko gusto. Sa loob ng tent ko yung nilalagay. Dun sa kabila kong tent yung kulay brown. Ito goods to sa mga ilaw. Maliit. Tapos ito. Andali. Para andali pating gamitin. Ayan itong hirap makita ito, bababa mo lang to, luluwag yan. Pag nakababa siya, mahihila mo na to para magkaroon siya ng tension, so, para mahila siya. Yan lang nagamit ko ngayon meron pa akong pang malakasang ganyan. Ito talaga heavy duty sa mga malalaki tent, must to. Ayan yan. Kala ko magagamit ko ngayon kinaya naman ng mga tali kasi maraming talian dito Tapos magagamit mo to pagka walang ganong mga mataliang puno. Ayan. Heavy duty pati tali. Ayan sa malalaking tent must have to. Meron ako niyan dalawa. Ayan parang hindi ko pa nagamit. Ito. Ayan. May mga ganyan akong binili. Dalawa yung nagamit ko ngayon. Mga simpleng bagay lang yung nagamit sa camping na mura lang, di naman mamahalin, na makakatulong sa inyo para medyo mapadali yung pagsiset up nyo. Ayan, ito pang malakasan, gandang klase nito. Ayan full alloy na makapal. Ayan. Ganon din ang principle yan. Ito naman ang parang lock nya. Ayan ipisahin mo yan, may hila mo na yung tali para ma-adjust mo yung tension. Pag ilalak mo, ibabibitaw mo lang. Ito naman, same principle pero iba lang yung style. Tsaka ito, mas mura kasi ito Plastic tong housing nya. Pero subok sa hangin
Ang lakas ng hangin dito sa ano, kagabi sa Mamay Intongs. Pero kinaya niya. Sabihin goods. Ayan, mga simple lang yan. Yung mga ganyan. Ito, yung magnet. Ito, kasi daming pwedeng paggamitan ito. Ito galing to kay no. Regalo ni Teacher D tsaka ni Ma'am Rhea ng Padayon Campers. Thank you po. Pero meron akong ganito, mas malaki dito. Yung gamit ko sa pan, electric pan ko. Yung pan ko kasi mas mabigat eh. Kaya kailangan niya mas malaking magnet. Yan. Itong pole ko, dinadala ko lang to pagka ano eh. Hindi ko sure kung may matatalian akong ano eh, lugar eh. Ito kasi made of aluminum to, medyo magaan siya, kaya lang eh, sobrang medyo bumalok to, tayo kung babalik pa sa dati. Yan. Yan, magagamit nyo yan. Yan. Ito, separate ko binili to sa bowl. Tibay niya no. Tsaka yan no. Pang malakasang ano, tawag dito, nakalimutan kong tawag dito, basta yung panusok, yung steak, metal yan, tas mahaba, iba-iba yung sukat. Itong kinuha ko, dalawang mahabang, para baon na baon, talagang walang galaw at sobrang lakas ng hangin. Yan. Mga simple lang, binabahagi ko lang sa inyo, mga di naman ganun kamamahaling camping materials na medyo mapapadali, mapapagaan yung pagsiset up nyo sa camping. Ayan o, kas pa rin ang hangin. Yan, ito. Ayan, yan din ang ginamit ko dyan. Mura lang yan pero subok din o, tibay din. Ayun lang. Tsaka pala yung wala na eh, maligpit ko na eh. Yung isa sana eh, i-share ko yung may sensor light ko na ano, na ilaw. Yung separate ko na lang yung di-discuss. Medyo mas makakatulong yun pagka halimbawa gusto mong medyo may added security ka. Kahit pa paano, maglagay ka ng tig-isang ganun sa harap likod ng tent mo. Pag may dumaang tao, iilaw siya ng malakas. Malalaman mo kung may umaligid sa tent mo. Nalagay ko na sa loob eh. Ngayon, giligpit na tayo. Hindi, paabot nga nun, yung ilaw ko dyan. Share ko yan. Ito yun. Hindi ko alam kung 100 o 180 ko lang ito nabili. Pero kasi ito, kaya tumatagal to. Binuksan ko to. In-upgrade ko yung battery ng legit talaga na ano, na 18650, medyo mataas ang capacity. Matagal na sa akin to. Oo, hanggang umaga umabot pa, 'di ba? Ito dinadala ko lang pag solo lang kami mag-camp ni Mrs. Pero pag kasama ko grupo, hindi na siguro kasi madami naman kayo. Pag sana marami kayong naka-tent eh. Marami kayong kasama. Pero kung solo campers lang kayo, maganda meron kayong ganito. May sensor yan, pwede mo siyang iset ng mahina lang ilaw tapos biglang lalakas pag may dumaan tao, o kaya naman naka stealth mode, parang patay siya pero pag may dumaan biglang malakas na buga ng ilaw. Kaya malalaman mo kung may tao na umaligid sa tent mo, kasi kahit nasa loob ka ng tent makikita mo na biglang lalakas yung ilaw mo eh, unless may tao siyang na-detect. Hindi naman siya ganun kamahal, kaya maganda rin mag-invest sa ganito. Kahit pa paano, 'di ba? Kung may ibang tao na umaligid na masamang loob na umaligid sa tent mo, ma-alerto siya. Biglang iilaw, malakas eh. Paano, magugulat siya. Magsano, hindi man siya totally magiging parang total security mo. Parang magkakaano lang. Paano medyo magugulat lang o kung mataranta man yung ano, matataranta ng konti yung pwedeng magnakaw. Mura lang to, nakalimutan ko na to kung anong pangalan dito sa Shopee. Marami akong binilin to sa bahay. Yung iba nasa papak. Ayan, maganda to, meron kayo na. May kasama talaga to solar panel. Tapos yung solar panel naka USB siya. Pero ang charging niya is bilog. Saan ba? Yun oh.
bilog. Pero ang kabilang dulo niyan is USB. Kaya ang ginagawa ko, pwede ko siyang i-charge sa power bank, sa ordinaryong charger, kasi yung dulo niya USB. Tanggalin mo lang dun sa dulo ng solar light. Charge mo na siya kahit hindi mo gamitin yung solar panel niya. Pwede mo siyang i-charge through power bank or power brick. Yun lang. Sa unang andar ng makina, hangin ay kaibigan, kalsadang walang hanggan. Ako'y pinapalaya, bundok at dagat, tanaw sa bawat liko. Sa biyahe kong ito, sarili ko'y buo. Iwan ang ingay, alalahanin sa lungsod. Dito sa kalikasan, puso'y payap at lubos. Takbo sa hangin, saya'y walang kapalit. Sa ilalim ng bituin, problema'y napapawi. Sa apoy ng gabi, tawanan ay sabay, motokamping buhay. Simple pero tunay. Sa umagaya. Yo, dito ko natatapusin ang vlog ko. Nag-freeze pagalinganin doon, nag-freeze yung GoPro ko. Bale, pauwi na tayo. Okay naman doon sa Mamintong, sarap ng experience, nakapagpahinga tayo ng gusto. Yun nga lang, di tayo nakapaligo kasi sobrang lamig din, tsaka yung pool parang na-tsempo kasi na pinapalitan yung tubig. Kaya hindi tayo nakaligo. Pero baka hindi rin tayo maligo, sobrang lamig tsaka ulan. O, dito na namin tatapusin yung vlog namin. Till next camp, mga campers. Let's go! Yun na tayong binanganan. Back to reality. Bye bye!